po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%, si Engineer JP meron po 20%, at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Umano'y hatian sa kita sa Ghost Flood Control Projects, inamin ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Pagdadala umano ng pera sa isang senador, itinanggi ng WJ Construction. Sa pagkakaintindi namin, wala na. Or kung meron man, ito ay to formally endorse all the documents and the affidavits gathered to the ICI. Pagdinig ng House Infracom sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno, inaasahang ihihinto na. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pagpapalit ng House Speaker, mabilisang remedyo lang umano para pahupain ang galit ng taong bayan sa pamahalaan, ayon kay Vice President Sara Duterte. Bahagi din po ito ng ating pagkilos na ito, bahagi ito para sa 21 na kung saan ay lalo tayong mas lalaki yung ating mobilization na para talagang yung buwis dapat bumabalik yan sa sapimpunan serbisyo. 3 araw na tigil pasada ng transport groups paghahanda lang sa malawakang kilos protesta sa September 21. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nasa ikalawang araw na ang ilunsad na transport strike ng mga tsuper at operator ng jeep. Ngunit ang grupong Manibela tinapos na ngayong araw ang kanilang tigil pasada. Ayon naman sa pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston, soft launch o patikim pa lang ito ng mas malalaking pagkilos sa linggo, September 21. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Bahagi din po ito ng ating pagkilos na ito, bahagi ito para sa 21 na kung saan ay lalo tayong mas lalaki yung ating mobilization na para talagang yung buwis dapat bumabalik yan sa sapimpunan serbisyo. Mas malaking pagkilos ang ibinabala ng mga transport groups sa linggo, September 21. Ayon sa grupong Piston, bagamat hindi masyadong naramdaman ang epekto ng kanilang protesta sa nakalipas sa 2 araw, hindi sila titigil sa pagpapahiwatig ng kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Ayon sa grupo, patikim pa lamang ito at inaasahan na mas lalahukan ng mas maraming bilang ng mga tsuper, manggagawa at ibang sektor ang pagtitipon sa linggo. Bukod sa mga isyong direktang may kinalaman sa transportasyon, kaisa rin sila ng iba pang grupo na nananawagan ng makatarungang pagkilos laban sa katiwalian sa pamahalaan. Dahil biktima tayo ng usapin ng korupsyon, kaya dapat magkakasama po tayo. Samantala, tiniyak ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na may contingency na nakahanda ang ahensya sakaling magtuloy-tuloy pa ang tigil pasada ng ibang transport group. Nung unang pumutok na merong ganitong transport strike, nag-deploy na tayo, pinagandaan na natin ang mga bus at ang mga libreng sakay mula sa Coast Guard, mula sa MMDA, mula sa PPA. So I think we have like 16 government assets ready for deployment. Ayon pa sa opisyal, magmula kahapon ay mayroon ng nakinabang na mga commuter sa kanilang libreng sakay. Kaugnay nito, kinilala rin ng opisyal ang naging pagtugon ng Manibela na tapusin na ang kanilang tigil pasada. Usually po kung mga ganyang dialogo, kung anong mga issues naaayos naman kapag talaga masinsinang usapan. I'm not yet privy on what specific matters they've discussed
But the good thing, makikita mo na merong kooperasyon ang Manibela at ang DOTR LTFRB. Bagamat hindi kasama ang piston sa naging pag-uusap ng Manibela at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, iginiit ni Piston Chairperson Modi Floranda na nirerespeto nila ang desisyon ng Manibela na itigil ang kanilang tigil pasada at pagpoprotesta. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakasakay na ng public transportation ang halos lahat ng matataas na opisyales ng DOTR. Ayon kay Acting Secretary Giovanni Lopez, kukuha siya ng input sa mga ito kung paano pa nila mapabubuti ang serbisyo sa mga commuter. Ito ang balita ni Benedict Samson. Napakahirap para pong nasa digmaan po tayo, para nasa giyera. Lahat ng tao ay kanya-kanyang habol, walang sistema. Parang iniisip niyo po yung sarili niyo para lang makasakay. At kung nakasakay na po kayo, punong-puno naman yung bus. Bus po kasi ang sinakyan ko at bawal po gumalaw. Bawal, ang pwede niyo lang pong gawin, huminga. Habulan, mahabang pila at siksikan sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Ilan lamang ito sa naranasan ng mga matataas na opisyal ng Department of Transportation, kabilang na si Acting Secretary Giovanni Lopez sa ginawa niyang commute challenge. Ayon kay Secretary Lopez, layunin ng pagsakay nila sa pampublikong transportasyon na makakuha ng opinyon mula sa mga opisyal para makabuo ng polisiya na makatutulong sa pagsasaayos ng transportation sector. Inilabas ko yung kautusan natin, hindi para kastiguhin ang ating mga opisyal, kundi lang maranasan talaga nila para makagawa kami ng tamang polisiya na akma sa actual situation on the road. Bukod kay Lopez, nakiisa rin sa commute challenge sina DOTR Assistant Secretary for Road and Non-Infrastructure Dioscoro Reyes, Undersecretary for Railways Timothy Jan Batan, kasama si Assistant Secretary Eduardo Danilo Macabulos, Undersecretary for Road Transportation and Non-Infrastructure Ramon Reyes, at Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Nakakatuwa po, meron tayong mga senior officials na senior na talaga, no, senior citizen na sila, at makikita mo po talagang sumakay po sila ng ating mga pampublikong sasakyan. Pero it doesn't end there. Ang mas kailangan ko po sa kanila, other than maranasan nila ang hirap ng paglalakbay, kailangan ko po ng kanilang rekomendasyon kung paano mapabuti ang ating sistema ng transportasyon. Dagdag pa ni Acting Secretary Lopez na taus-puso at tuloy-tuloy ang kanilang gagawing commute challenge. I don't know if there was ever a time na nag-commute po ang mga matataas na opisyales ng gobyerno. So, we have to show it to the public, not only to Manibela, na we mean business and we're sincere in doing this. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Senado ang sistema ng kanilang hatian sa kita sa Ghost Flood Control Projects. Anya, pinakamalaki ang kickback ng kanilang boss si Engineer Henry Alcantara. Ngunit si Alcantara todo tanggi na alam niya ang sinasabing modus operandi ng kanyang mga tauhan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer, si Engineer Paul Duya po. Muling nadiin sa mga anomalya sa flood control projects ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, Bulacan. Sa pagdinig ng Senado ngayong araw, nasiwalat ang modus operandi ng mga ito sa pag-iimbento umano ng proyekto upang kumita. Ayon sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Sally Santos, pinilit umano siya ni Bryce Hernandez na ipahiram ang kanyang lisensya para gamitin sa Ghost Project. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po yung tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, ano po sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Inamin naman ito ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez.
Yun nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%, si Engineer JP meron po 20%, at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Kapwa humingi ng legislative immunity sa Senado sina Santos at Hernandez kapalit ng mga paghahayag ng kanilang mga nalalaman. Matigas pa rin namang itinanggi ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na may kinalaman siya sa mga anomalyang ito. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga kontraktor na sila po ang kausap dyan, Your Honor. Bunsod ng hindi pag-amin ni Alcantara sa kabila ng mga naihayag na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, napuno na ang mga senador. Your Honor, yung pong ghost project yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JBR. Senator Erwin Tulfas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Your Honor, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang ititigil na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee sa maanumalyang proyektong pang-infrastruktura sa gitna ng palit-liderato sa Kamara. Iminumungkahi naman ni Navotas City Representative Toby Tiangco na hingi ng Kamara ang medical certificate ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico para malaman kung life-threatening ba ang medical condition nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa pagkakaintindi namin, wala na. Or kung meron man, ito ay to formally endorse all the documents and the affidavits gathered to the ECI. Bago pa man tuluyang bumaba sa pwesto si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, nagbaba na ito ng direktiba sa political party at House leaders na ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom kasunod ng pagkakatatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Itong inihayag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kaya inaasahang ititigil na ang isinasagawang investigasyon ng Joint House Panels sa maanumalyang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan kabilang ang mga kontrabaha. Inaabangan na ngayon ang magiging hakbang ng bagong luklok na House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III sa bagay na ito. Lalo na't una na nitong tiniyak ang pakikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Meron ng parang consultation and later on direktiba galing kay Speaker Martin Romualdez na ihinunyo na yan unless you're going to deal with legislative measures to instigate safeguards so that it will not happen again. Sa pagkaintindi ko naman, nirirespeto niya yung mga naunang meeting at consultation na naganap. Nag-usap silang dalawa eh. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people.
Ayon naman kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Rodon, walang direktiba sa kanila na i-terminate o suspindihin ang proceedings. Gayunman, bukas sila na suspindihin ito oras na magsimula na ang trabaho ng ICI. Nagpahayag din ito ng kahandaang ibahagi ang impormasyon at dokumentong nakalap ng Joint House Panels sa komisyon. Dagdag pa nito, naghahanda na ang Joint House Panels para sa susunod na pagdinig na nakatuon sa mga ghost and substandard projects sa Bulacan, gayon din sa mga proyektong ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Benguet. Samantala, iminumungkahi naman ni Navotas City Representative Toby Chanco na hingin na ng Kamara ang medical certificate ni Ako Bicol Party List Representative Saldico para malaman kung life-threatening ba ang medical condition nito. Nauna nang ipinahayag ng tagapagsalita ng Kamara na nasa Estados Unidos ang kongresista para sa medical treatment. Si Ko ang House Appropriations Panel Chair noong 19th Congress at iniuugnay sa kontrobersya sa 2025 budget na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives, diba? So dapat gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Tinanggap lang natin yung sinabi na nasa medical check-up. Yun, tinanggap na natin, hindi natin hiningan ng medical record. So we did not exert any effort. I believe we leave it to Speaker Bogie Dino to announce his plans. So yung mga bagay-bagay na yan, ang mga titingnan. And then yung mga proseso kapag umaalis ang kongresista, hanggang saan tayo magiging lenient, saan naman tayo magiging istrikto. Ito yung mga bagay-bagay na pinag-uusapan. Mismong ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na ang humihikayat kay Congressman Ko na bumalik na ito ng Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagpulong kay Quezon City Mayor Joy Belmonte si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasama ang mga miyembro ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Kinabibilangan ito ni na ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. at mga kasapi ng komisyon na sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Country Managing Director Rosana Fajardo. Kasama rin si ICI Special Advisor and Investigator Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tinalakay nila ang mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Quezon City. Nag-inspeksyon din ng mga miyembro ng ICI sa ilang flood control sites gaya ng Matalahib Creek Pump Station, Mariblo at Santa Cruz Pump Station. Tiniyak din ng mga opisyal na pag-aaralan nilang mabuti ang mga proyekto upang masigurong magagamit ng wasto ang pondo at magiging maayos ang kalidad ng mga infrastruktura. Isang drainage master plan ang isinumite ng Manila Local Government Unit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahang lulutas ito sa problema sa pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila tuwing umuulan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Iner namin kay Presidente ng drainage master plan ng City of Manila. Para na sa ganon, kung sakasakali later on, when DPWH are going to do inland drainage development sa aming body of water or flood control, in sync na siya. Personal na iniabot ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Drainage Master Plan ng lungsod. Nakapaloob sa plano ang gagawing malawakang pagsasaayos ng drainage system sa Maynila. Ayon kay Mayor Isko, aabot sa 140 billion pesos ang halaga ng proyekto na nakapaloob sa Master Plan na inaasahang magbibigay solusyon sa mga pagbahan nararanasan sa ilang bahagi ng Maynila. Pag binutas natin yung buong Maynila, sabay-sabay, according to plan, it would cost about 140 billion. But that's the entire city of Manila. That includes water catchment. Samantala, muling tiniyak ng alkalde ang kanilang pakikipagtulungan sa ginagawang investigasyon sa flood control projects.
Patuloy na magsusumbong anya ang alkalde sa mga nakikitang irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan. Kung meron pa kami makikita, ay yung sa page ng Pangulo, what you call isumbong mo sa Pangulo, we will continue to share. Hindi lang yan flood control. Meron pa dyan mga building on other agencies and going after with regard to requiring them permit and payment of taxes. Kasama ng alkalde si Pangulong Marcos Jr. kanina sa Tondo, Maynila, kung saan binisita ni PBBM ang mga naging biktima ng sunog na nasa mga evacuation center. Namigay ng tulong pinansyal at family food packs si PBBM sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Nangako ang Pangulo na tutulong sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Pagkatapos po nito, kapanahon na pwede na kayong bumalik sa inyong mga tahanan, ay ang gagawin po natin ay itignan po natin kung paano makatulong yung pamahalaan para sa pagpatayo ulit ng bahay o pagrehabilitasyon ng bahay, pagpaayos ng bahay. Bago nito, pinangunahan ni PBBM ang pamamahagi ng pagkain sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay City na bahagi ng programa ng DSWD para wakasan ang gutom sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nais ni PBBM na magbukas pa ng maraming food bank soup kitchens sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magsasagawa na ng motu proprio investigation ng National Police Commission paugnay sa sinasabing mga pulis na tila nagnakaw sa bahay ng umano'y drug suspect sa Tondo, Manila noong June 20, 2025. Ang naturang mga pulis kasi ang itinuturo ding sangkot sa pag-aresto sa magkaibigan delivery rider nagkukwentuhan sa isang lugar sa Sampaloc, Manila noong September 9, 2025. Ito ang balita ni Lea Ilagad. Ito, klaro-klaro na iba yung nasa papel, iba yung totoong nangyari. So, siguro that needs to be called out immediately. So, hindi dapat gano'n ang maging kalakaran. Hindi dapat maging gano'n ang maging proseso. So, ang dapat sa pag-aresto, yung tama lang. Hindi yung gumagawa tayo ng kwento o istorya para lang may makalawit tayo. Ito ang video na nakuha ng National Police Commission matapos ang drug operation sa Tondo nang umano'y mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit o DDEU ng Manila Police District noong June 20, 2025. Sa video, kita ang mga bag na bitbit ng mga pulis mula sa pinasok na bahay kung saan umano nagsagawa ng drug buy-bust operation. Base sa spot report ng DDEU, target ng operasyon ang isang alias Mami at alias Remy. Ang mga lalaki sa video, kinilala ni Nicole Solieza na sila rin ang mga pulis na umaresto sa kanya at sa kaibigan niya sa Sampaloc, Manila habang nagkukwentuhan noong September 9. Ayan po yung happy nila at ito po lahat ng mga umaresto po sa amin. Yung nasa ulungan na po ako, isa-isa po silang nagpakilala. Pero hindi ko po natatandaan ang mga pangalan nila dahil lagi po silang walang uniforme. Dahil isa-isa po silang nakita. Hindi ko po na rin po matandaan dahil mga mukha lang po ang mga tinandaan ko sa kanila. Opo, mga nakasombrelo rin po sila. Nanindigan naman ang Manila Police District na nakuna ng ilegal na droga si Nicole, kaya't ikinulong at sinampahan ito ng reklamong paglabag sa Section 5 Selling at Section 11 Possession ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakunan po ito mismong nagrereklamo na ito ng 120 grams ng shabu at ng 4 sachet ng marijuana kush. Nakalaya si Nicole matapos na ipag-utos ng prosecutor's office dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Matapos makalaya, nagtungo ito sa Napolcom upang magsampa ng reklamong administratibo laban sa 11 pulis na kasama sa operasyon. Kinabibilangan ito ng isang police major, isang police senior master sergeant, 2 police master sergeant, 4 na police staff sergeant, isang police corporal at 2 patrolman. Hindi ko na po alam ang gagawin ko po, sir, kasi sa pananakot po nila, mga panunutok ng mga baril. Normal na tao lang po kami.
na nagtatrabaho. Nagulat na lang po kami na may pinapatawad po ako, sir, kasi tinutukan po kami baril at pinagbubog sa loob ng kotse. Hindi ko na po alam yung mga iba pangyayari dahil po sa sunod-sunod pong panggugulpi po sa amin na iba't ibang lalaki po yung mga pumapasok sa kotse at nagsabing mga pulis po sila. At may pinapaamin po sa amin na hindi po sa amin. Ang kaibigan ni Nicole na si Chester nakatakas kaya't nauna nang nagsumbong at nagsampa ng reklamo sa NAPOLCOM noong 1 linggo. Kaugnay nito, magsasagawa ng motu proprio investigation ang NAPOLCOM kung totoong iisang grupo ng pulis ang umaresto kina Nicole at ang pumasok sa isang bahay sa Tondo para sa isang drug buy-bust operation. Kasama din sa iimbestigahan ng NAPOLCOM ang tila pagnanakaw pa ng mga pulis dahil sa malalaking bag na bitbit ng mga ito paalis. Utos tayo ng motu proprio. Ang report na nakukuha namin may parang involvement ng ilan sa mga ito sa isang drug operation sa Manila, pero nagrereklamo yung ilang katao dahil di umano'y may aspetong pagnanakaw na nangyari. Nauna nang sinabi ng MPD na inalis na sa pwesto ang 19 na tauhan, kabilang ang hepe ng DDEU ng Manila Police District. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang preliminary investigation sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Ilan lamang sa mga respondent ang dumalo sa pagdinig. Kaugnay nito, itinanggi ng kampo ni Atong ang di umano'y panunuhol sa mga complainant. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Pagdating naman sa mga respondents, maraming respondents ang hindi nakapunta. May ilan lamang na nakarating ngayong araw, tulad ni General Estomo, si Gretchen Barreto, at ilan pa. Sa higit 6 na pong mga respondent na inisyuhan ng sapina ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero, ilan lamang ang dumalo sa unang preliminary investigation. Tanging kampo lang din ng aktres na si Gretchen Barreto ang nagpunta sa DOJ upang isumite ang kanyang counter affidavit. The accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, is actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven. Isa naman sa hindi dumalo ay ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon sa abogado nito, kulang-kulang umano ang mga papeles at flash drives na ipinadala sa kanila kung kaya't hindi nila naihanda ang counter affidavit ni Ang. Babibilang usod daliri ang mga respondent doon sa 61 na nag-attend today. Si Mr. Ang po ay hindi makakarating today gawa ng hindi po handa yung kanyang counter affidavit. Paliwanag ng DOJ kung ano lang din ang ipinasa ng Philippine National Police o PNP at private complainants na mga ebidensya. Yun lang din ang ipinadala ng panel of prosecutor para sa sapina ng mga respondent. Kung may mga nagkulang na ibang ebidensya, aming inutusan ang PNP na isubmit yung mga sinasabing USB kasi hindi kumpleto ang unang naibigay. So ngayon, nangako ang PNP sa 29, magsasubmit sila ng mga USB na hinihingi ng mga respondent sa kasong ito. Samantala, mariin namang itinanggi ng kampo ni Ang tangkang panunuhol sa isang complainant upang ihurong ang isinampang kaso kapalit ng 1.5 million pesos. Ayon kay Attorney Gabriel Villaruel, legal counsel ni Atong Ang, kung mayroon man anyang nais makipag-areglo sa mga complainant, ito ay si Julie Patidongan upang hindi siya makasuhan at makapasok umano bilang state witness. Kaya ako nakikita ko, sinong may motibo mag-areglo ng kaso at magsuhol ng mga testigo? Hindi si Mr. Ang. Dahil hindi naman akusado si Mr. Ang doon sa kaso na yun. Bagay na itinanggi naman ng kampo ni Patidongan. That is very impossible na yung kliyente ko yung magbabribe ng kaso na yun. Dahil alam naman natin na hindi talaga siya yung mastermind doon. In fact, inabogaduhan siya sa kaso ngayon
ng lawyers coming from Mr. Charlie Atong Ang. So what does it mean? What does it imply? So logically, kaya nyo na i-assess yun. Ayon naman kay Jaja Pilarta na tinangkang suhulan at papirmahin ng recantation, nakasulat doon ang mga pangalan ng higit 60 respondent na kanilang kinakasuhan kapalit ng pera. Pinatutunayan lang po talaga na meron talagang nangyayaring areglo sa mga ganyang kaso-kaso. Talagang pera po ang pinapalakad nila para maabsuelto yung mga nagawa nilang krimen. Itinakda naman ng Department of Justice ang susunod na pagdinig sa September 29 kung saan kailangan ng magpasa ng mga respondent ng kani-kaniyang mga counter affidavits. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na galing lang din sa grupo ni na former House Speaker Martin Romualdez at President Ferdinand Marcos Jr. ang bagong House Speaker na si Isabela Representative Faustino D. Ayon sa pangalawang Pangulo, sila lang din umano ang nag-uusap at nagpaplano pagdating sa pondo ng gobyerno. Ang detalye sa report ni Gladys Tuwati. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Wala umanong pinagkaiba si House Speaker Faustino Bogie D sa pinalitan nitong si Congressman Martin Romualdez. Ito ang pananaw ni Vice President Sara Duterte sa bagong pinuno ng Kamara. Ayon sa Vice Presidente, para lamang may masabing may ginagawa ang House of Representatives sa reklamo at galit ng mga tao, kaya nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Kongreso. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Para sa pangalawang Pangulo, hanggang ngayon ay nananatiling walang katiyakan pagdating sa direksyon ng pamahalaan. Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una walang vision, walang direction, walang plano. Yung nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Bagaman walang mensahe si VP Sara kay former Speaker Martin Romualdez, hindi aniya dapat hinahayaan ng kasalukuyang administrasyon na basta na lamang umalis ng bansa o magbitiw sa pwesto ang mga congressman upang maiwasan ang pananagutan. Well, wala ako reaction sa resignation niya, no? Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bibiyahe ngayong gabi si Vice President Sara Duterte patungong Japan upang makipagkita sa mga miyembro ng Filipino community sa Tokyo at Nagoya. Ayon kay VP Sara, may inihandang rally ang mga overseas Filipino workers doon laban sa korupsyon kasabay ng panawagan sa International Criminal Court na palayain na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ng Vice Presidente, hindi maaaring ipagpaliban ang aktibidad dahil inayos na ng mga kalahok ang kanilang schedule at accommodation para sa pagtitipon. Matagal na nila itong pinlano, hindi ko siya pwedeng i-postpone dahil madami sa kanila ang nag-ayos ng kanilang day off, madami sa kanila ang nagbiyahe pa papuntang Tokyo tsaka Nagoya at madami sa kanila ang gumastos na ng mga hotels nila. So hindi ito pwedeng ipagpaliban in any event para din naman na ito sa bayan dahil ito ay double na pananawagan kontra korupsyon at pananawagan sa ICC na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang biyahe ng pangalawang Pangulo sa Japan ay kasunod ng pagdalo nito sa hearing sa Kamara kaugnay ng 2026 OVP proposed budget kung saan naungkat at nakwestiyon ng ilang mambabatas ang gastos ni VP Duterte sa mga nakalipas nitong pagbiyahe sa loob at labas ng bansa. Git ng pangalawang Pangulo, wala siyang ginagastos na pera ng bayan sa kanyang mga pagbiyahe. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maria Latoza mula sa Perth, Australia. Napilitan ang US Federal Reserves na ibaba sa 0.25% ang interest rate sa Estados Unidos. Ito ay matapos ang ilang hindi magagandang economic report sa mga nakalipas na araw. Gaya na lang ng pagtaas ng unemployment at epekto ng tariff sa consumer prices. Ito ang balita ni Carmela Marinda. While the unemployment rate remains low, it has edged up. Job gains have slowed and downside risks to employment have risen. At the same time, inflation has risen recently and remains somewhat elevated. In support of our goals and in light of the shift in the balance of risks, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 0.25 percentage point. Ibinaba na ng US Federal Reserves ang benchmark rate nito sa 0.25%. Ito ay makakatulong para maibsan ng borrowing costs sa mga US consumers. Posibleng bumaba na din ang interest rates ng mga credit card borrowers bilang epekto ng hakbang na isinagawa ng Federal Reserves. Potensyal din ang pagbagsak ng auto loan rates matapos ang interest rates cut ng Feds. Pinabulaanan naman ni Chairman Powell na may kinalaman ang desisyon ng Feds na ibaba ang interest rates matapos ang patuloy na pag-atake ni President Trump sa independence ng ahensya. Look, it's deeply in our culture to do our work based on the incoming data and never consider anything else. That's just everybody who's at the Fed really feels strongly about that way. Ang interest rate cuts ay inilabas ng Feds matapos ang ilang disappointing economic results gaya ng humihinang job and labor market, pagtaas ng unemployment rate at pagsisimula ng epekto ng tariffs sa consumer prices. Samantala, nakikita naman ng Feds ang inflation rate ng bansa na magiging mas mataas sa average hanggang 2028. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng reklamo sa Estados Unidos ang pamilya ng 4 na pasaherong nasawi sa pagbagsak ng Air India Flight 171 noong Hunyo laban sa Boeing at Honeywell. Nakasaad sa complaint na depektibong fuel switches ang nagdulot umano ng aksidente. Sinabing walang ginawa ang dalawang kumpanya kahit alam nito ang panganib sa disenyo ng Boeing 787. Batay sa paunang investigasyon ng India's Aircraft Accident Investigation Bureau, nailipat ang fuel switch mula run patungong cutoff
Dahilan para mawala ng thrust ang eroplano ilang sandali matapos ang paglipad. Humingi ang mga pamilya ng hustisya para sa 260 na nasawi at sinabing naniniwala silang kapabayaan ng kumpanya ang dahilan ng insidente. Pinangunahan ni King Charles at US President Donald Trump ang isang engranding state banquet sa Windsor Castle na nagpatibay sa espesyal na ugnayan ng United Kingdom at Estados Unidos. Sa seremonyang ito, pinuri nila ang matagal ng alyansa at pinagtibay ang paninindigan para sa kapayapaan, kalikasan at demokrasya. Ito ang balita ni Marvy Delfin. It's a singular privilege to be the first American president welcomed here. And if you think about it, they said a lot of presidents, and this was the second state visit. And that's the first, and maybe that's going to be the last time. I hope it is, actually. But this is truly one of the highest honors of my life. Such respect for you and such respect for your country. Dumating si US President Donald Trump kasama ang asawang si Melania sakay ng Marine One mula Winfield House. Sinalubong sila ni Prince William at Princess Kate sa walled garden bago isakay sa karwaheng naghatid sa kanila sa Windsor Castle. Sa unang pagkakataon, ginanap ang Beating Retreat musical performance bilang bahagi ng state visit, kung saan tampok ang mahigit 200 miyembro ng militar at isang flypast mula sa Red Arrows na nag-iwan ng pula, puti at asul na usok sa himpapawid. Our countries are working together in support of crucial diplomatic efforts, not least of which, Mr. President, is your own personal commitment to finding solutions to some of the world's most intractable conflicts in order to secure peace. Sa harap ng mahigit 100 panauhin, kabilang sina Apple CEO Tim Cook, Nvidia's Jensen Huang at OpenAI's Sam Altman, binigyang diin ni King Charles ang malalim na kasaysayan ng alyansa ng United Kingdom at Estados Unidos. Ipinakita ng hari ang mga royal collections na sumisimbolo sa ugnayan ng dalawang bansa. Mula sa mga lumang mensahe ni Queen Victoria at late US President James Buchanan hanggang sa tula ng Batang Elizabeth tungkol sa isang picnic kasama si US President Franklin Roosevelt. But seen from American eyes, the word special does not begin to do it justice. We're joined by history and fate, and by love and language, and by transcendent ties of culture, tradition, ancestry, and destiny. We're like two notes in one chord or two verses of the same poem, each beautiful on its own, but really meant to be played together. The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal. It's irreplaceable and unbreakable. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Trump ang Prince at Princess of Wales. Nagpasalamat din siya kay King Charles at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtatanggol sa mga pinahahalagahang prinsipyo. Bukod sa usaping pangseguridad at suporta sa NATO, binigyang diin ng hari ang pangangalaga sa kalikasan. Sa parehong gabi, inanunsyo rin ang mahigit 150 billion pound na puhunan mula sa Amerika, kabilang ang 22 billion pound mula sa Microsoft. Matapos ang banquet, nagtungo rin si Trump sa St. George's Chapel kung saan siya nag-alay ng wreath sa libingan ni Queen Elizabeth at tinanggap ang bandilang iwinagayway sa Buckingham Palace noong araw ng kanyang inaugurasyon. Kasama ni Prime Minister Keir Starmer, pinanood din ni Trump ang engranding parada at flypast. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magsumite sina French President Emmanuel Macron at asawa nito ng mga litrato at scientific evidence sa korte sa Estados Unidos upang patunayang babae si Mrs. Bridget Macron.
Bahagi ito ng libel case na kanilang isinampa laban sa US influencer na si Candace Owens na paulit-ulit na ikinakalat ang maling paratang na ipinanganak umanong lalaki si Bridget. Sinabi ng abogado ng mga Macron na handa si Bridget na isapubliko ang ebidensya, kabilang ang mga larawan noong nagbubuntis siya upang tapusin na ang mapanirang chismis. Giit pa ng mga ito, ang kampanya ni Owens ay sadyang nakasisira ng dangal at malinaw na may malisyosong layunin. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Nagsumite ngayong hapon ng panibagong fraud audit report ang Commission on Audit katuwang ang Department of Public Works and Highways patungkol sa ilang maanumalyang flood control projects. Sa report, 4 na ghost projects ang sangkot sa nahawak ng mga contractor na Wawaw Builders, Top Notch Catalyst Builders at One Frame Construction. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang gabi, Jed. Saang lugar itong natukoy ng COA at DPWH na mayroong ghost projects? Flood control projects mula sa 1st District ng lalawigan ng Bulacan ang kasama rito sa isinumiteng fraud audit report ngayong araw dito sa Office of the Ombudsman ng Commission on Audit at Department of Public Works and Highways kung saan sa kabuuan nagkakahalaga ang mga ito na aabot sa 400 million pesos. Naghain ng panibagong fraud audit report ang Commission on Audit o COA kasama ang Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga ghost flood control projects sa Bulacan. Ayon sa COA, natuklasan nila na ang 4 na ghost flood control projects ay sa ilalim ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Isa sa mga proyektong natukoy ay ang flood control structure sa Angat River sa Plaridel, Bulacan. Nagkakahalaga ito ng 92.6 million pesos na ang sangkot ay ang isa sa controversial contractors na Wawaw Builders. Base sa sumbong sa Pangulo website, natapos umano ang proyekto noong June 11, 2024. Ngunit sa isinagawang inspection noong September 10, 2025, natuklasan na nagpapatuloy pa rin ang construction. Bukod pa rito, kasama sa mananagot sa nasabing proyekto ay si dismissed District Engineer Henry Alcantara, Mark Arevalo ng Wawaw Builders at iba pa. Bukod dito, 3 pang proyekto na may kabuuang halagang halos 300 million pesos ang idineklaring non-existent. Ang mga proyektong ito ay ginawad naman sa joint venture ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated at One Frame Construction Incorporated. Actually, meron nga po kaming bago na diskubre. When we went there, siyempre po nagpapasama kami sa mga tiga DPWH para po ma-point kami doon sa tamang project. Ang napansin po namin is kung saan po tinuturo yung ating mga auditors para po silang nililigaw. Tinuturo sila sa mga projects na parang tapos na at pinipilit na yun. But siyempre, chinek po natin, iba siya. Iba po yung coordination ng longitude and latitude when we check. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, titiyakin niyang mahuhuli at mananagot hindi lang ang mga contractor sa likod ng mga ghost project na ito, kundi maging ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Iba na po ngayon. In fact, I'm also going to announce today that OIC Ombudsman Vargas just informed me that they have already sent the preventive suspension orders of the employees ng DPWH na finailan natin ng kaso last week. So yung pong 17 pa na nasama doon, preventively suspended na po sila. Naglabas na po ng order ang Ombudsman at nagpapasalamat po tayo sa mabilis na action ng Ombudsman. Dagdag pa ng kalihim, hindi sila titigil sa pag-iimbestiga upang masiguro na mapanagot lahat ng sangkot sa anomalya sa flood control project. Doon kaugnay nito, nabanggit kahapon sa House Committee on Appropriations ni Secretary Vince Dizon na
nasa higit 100 projects pa yung kanilang iniimbestigahan at posible pa itong madagdagan dahil patuloy aniya yung pagdating o pagpasok ng mga reklamo sa kanilang opisina. Bukod pa rito yung mga natatanggap na reklamo doon sa Sumbong sa Pangulo website. Kaya ayon kay Secretary Dizon, tuloy-tuloy lang yung investigasyon nila sa ugnay sa mga anomalya dito sa flood control projects. At nabanggit niya kanina na sa mga susunod na araw o susunod na linggo, yung mga malalaman o makukuha nila sa kanilang investigasyon ay direkta na nilang isosumite sa Independent Commission on Infrastructure o ICI, at mismo ang ICI na ang masusumite ng report dito sa Office of the Ombudsman sa ugnay sa mga issue ng flood control projects. Ayan muna update, balik sa Edu. Ito bang natutuklasan, Jed, ng DPWH, ng Secretary ng DPWH at ng COA, ito ba'y parte pa rin noong inilabas na budget noong 2025? Doon walang partikular na binanggit kanina ang COA maging si Secretary Vince Dizon sa ugnay doon sa scope ng year kung saan nakapaloob yung budget na ginastos dito sa mga flood control projects. Pero doon, isa sa mga nabanggit ni Secretary Dizon na susubukan nilang siguro na lahat ng mga proyekto na may kaugnayan nga sa DPWH ay maimbestigahan nila, lalo na yung mga kaugnay dito sa mga anomalies na nadidiscover ng pamahalaan. Nakakailan na bang na-discover ng DPWH itong ghost project na hawak o ginawa umano o na-ghost nga ng Wawaw Builders na yan? Talagang ito yung talamak na kumbaga na contractor. Since ongoing pa yung investigation ng DPWH, wala pang binigay kung ilan yung total projects na may kaugnayan sa Wawaw Builders. Pero itong isinumite nilang fraud audit report dito sa Office of the Ombudsman ay pangalawa na, at yung nauna nilang pagsusumite dito sa Office of the Ombudsman kasama yung COA ay included din itong Wawaw Builders. At dito particular sa isinumite nila ngayong araw, isang proyekto dito sa Angat River sa Bulacan, yung particular na proyekto ng Wawaw Builders na na-discover ng COA maging ng DPWH na ghost project. Maraming salamat, Jed Neresina. Tinututukan ngayon ng Department of Public Works and Highways ang mga hakbang upang mabawi ang pondo ng bayan mula sa mga nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na bukod sa kaso, target din nilang ma-freeze at maibalik ang mga ari-arian ng mga pinangalan ng opisyal at pribadong individual na idinadawit sa mga katiwalian. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Hindi sapat na may managot, hindi sapat na may makulong, makasuhan at makulong, kailangan maibalik po natin ang pera ng mga kababayan natin. So alam niyo naman po, immediately po pagkatapos natin nag-file ng kaso, humingi tayo ng asset freeze order, bank account freeze order sa AMLC na immediately naman po na aksyonan dun sa una nating mga kinasuhan. Ibalik ang pera ng bayan. Ito ang pinipilit na magawa ng pamahalaan ngayong nasasangkot sa katiwalian ng maraming opisyal kaugnay ng flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, nakikipag-ugnayan na sila sa Land Registration Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Marina at Land Transportation Office upang alamin kung may mga lupa, sasakyan, barko, yate o air assets ang mga idinadawit sa anomalya na maaari ring ma-freeze ng pamahalaan. Lahat ng real properties nung ating 26 na kinasuhan. Kailangan din po malaman natin ito at eventually ma-freeze din po ang mga assets na ito. No? Kasi kailangan po nating masigurado na mababawi po lahat po ng pwede nating bawiin
sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan, mababawi natin. Bukod sa unang batch ng reklamo, naghain na rin ang DPWH ng mga bagong reklamo sa Ombudsman, kabilang ang tinaguriang Mindoro Files na umano'y may kaugnayan sa ilang kumpanya gaya ng SunWest Corporation, Elite at St. Timothy. Meron na po ay sinamit na po namin ito sa ICI nitong nakaraang mga araw. Actually, sasamahan ko din po si Chairman Riel Cordoba sa Office of the Ombudsman at meron na naman po kaming i-refer na mga panibagong mga kaso sa Ombudsman. Tiniyak din ni Dizon na saklaw ng investigasyon ang lahat ng opisyal mula taas hanggang baba, kabilang ang mga pinangalanan sa pagdinig ng Senado at Kamara, tulad ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na naghain ng courtesy resignation. She approached me and she asked me to accept her courtesy resignation. In-accept po natin yan, pero klaro po na hindi po ibig sabihin yan na porket nag-resign na siya at tinanggap ko na po yun, wala na pong liability kung merong ebidensyang ituturo sa kanya. Kasabay nito, ipinaliwanag din ng kalihim ang malaking bawas sa 2026 budget ng DPWH na mahigit 250 billion pesos. Ito ay ayon sa rekomendasyon ng Pangulo upang maituon ang pondo sa edukasyon, kalusugan, agrikultura at rice subsidy sa halip na dagdagan pa ang flood control projects. First time po ito nabawasan ng halos 30% ng budget. Ito po ang pinakamababang budget since 2020 ng DPWH. Mahigit po 250 billion ang nabawas na budget ng DPWH at kagaya po ng rekomendasyon ng ating Pangulo, dapat po siguro dumiretso na lang po ito sa mga iba't ibang importanteng serbisyo sa ating mga kababayan at wag na po muna sa mga flood control projects. Samantala sa layuning mapabilis ang pagsasapubliko ng impormasyon, ilulunsad ng DPWH ang isang transparency portal sa loob ng 1 hanggang 2 linggo katuwang ang mga IT experts mula sa mga pribadong sektor. Giit ni Dizon, bahagi ito ng template ng ICI na magpapatibay ng lahat ng investigasyon sa nakalipas na 10 taon ng mga proyekto sa infrastruktura. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Paalala po sa mga motorista ngayong madalas ang mga pag-ulan na magdoble ingat dahil madulas ang mga kalsada. Tulad na lamang ng nangyari sa isang aksidente na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Pasig City. Ito ang balita ni Charles Magusib Jr. Kita sa closed-circuit television footage na ito ang pagsemplang ng rider at kanyang angkas habang papaliko sa kalsada sa isang bahagi ng Barangay San Nicolas, Pasig City, Miyerkules, Setyembre 17. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagsilapit ang mga tao upang sila'y saklolohan. Ang aksidente na ito ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team na napadaan naman sa lugar ilang minuto pagkatapos ng aksidente. Agad na nilapatan ng first aid ang sugatang rider na nakilalang si John Michael, 24 na taong gulang. Nagtamo siya ng gasgas sa kaliwang kamay at malalim na sugat sa tuhod. Wala namang pinsala ang kanyang angkas sa motorsiklo. Tumanggi na itong magpadala sa ospital matapos malapatan ng first aid. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR Hotline 8911 UNTV or 8911-8688. Charles Magusib Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na nakuhanan sa viral video na may nakakasilaw na ilaw sa likod ng sasakyan na nakakaabala sa ibang motorista. Batay sa show cause order, ipinatatawag din ang may-ari ng sasakyan at ang driver para sagutin ang posibleng kaso ng reckless driving, unauthorized accessories at improper person to operate a motor vehicle. Nagbabala si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez
na tuloy-tuloy ang pagtugis ng DOTR at LTO sa mga pasaway na motorista. Pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko na tiyaking ligtas at maayos ang mga ilaw ng sasakyan upang hindi makaperwisyo sa kalsada. Tina-target na Department of Transportation na matapos na sa second quarter ng 2026 ang usapin sa South Commuter Railway o ang Santa Mesa Manila to Calambas City, Laguna. Samantala, numpisahan na kaninang umaga ng DOTR na gibain ang nasa 10 o nalalabing istasyon ng Philippine National Railways upang bigyan daan ang konstruksyon ng NSCR. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kung may problema po, talaga merong problema parati pagdating sa mga resettlement natin sa mga matatamaan ng ating mga proyekto. Patuloy na inaayos ng Department of Transportation ang mga usapin sa right-of-way sa North-South Commuter Railway o NSCR. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa ngayon ay nasa 61% pa lang ang natatapos sa right-of-way issue sa proyekto. Pero sa second quarter ng susunod na taon, plano ng DOTR na maresolba na ang right-of-way issue. Oras na maayos ito, wala nang balakid ang linya ng tren na magseserbisyo mula Santa Mesa sa Maynila hanggang Calambas City, Laguna. Usually sa mga ganitong proyekto, bakit po naantala to? Una, kapag hindi po tayo nangipag-coordinate sa local government. Kasi may mga kasama po itong mga ISF at ang makakatulong lang po sa atin ay local government. Ayon kay Cabuyao, Laguna Mayor Dennis Hain, inihahanda na nila ang relocation site ng nasa kulang 200 pamilya na maapektuhan ng NSCR project. Dito naman po sa Cabuyao, hindi naman po ganun karami. Siguro mga bilang po, 187 families ang mga maapektuhan dito. Kaya napaghandaan naman po yan kasi mahaba naman pinaplano ng DOTR at ng ating local government. Pinafinalize lang po kung dito or sa ibang bayan ang na madadala kasi hindi naman po ganun karami talaga dito sa Cabuyao. Nandito tayo ngayon sa viaduct ng North-South Commuter Railway sa bahagi ng Santa Rosa, Laguna, kung saan makikita natin itong gamit na launching gantry para mabilis na mailagay yung mga segment dito sa naturang linya ng tren. Pero sa ngayon may mga lugar pa rin na dadaanan ng NSCR project ang wala pang nakatayong pundasyon dahil sa mga kasalukuyang dating istasyon ng PNR. Kanina, sinimulan ng gibain ng DOTR ang mga dating istasyon ng Philippine National Railway na nakatayo pa rin hanggang sa ngayon, kabilang na ang nasa Cabuyao, Laguna. Simultaneous po ang paggigiba ng mga istasyon ng PNR, 10 po to all the way from Santa Mesa. At bakit importante po to? Kung mapapansin nyo po, bungi po yung viaduct natin. At ito lang ang isang paraan para matutuloy na po natin ang ating proyekto. Target ng DOTR na sa taong 2031 ay masimulan na ang operasyon ng North-South Commuter Railway na kayang magsakay ng nasa 800,000 pasahero kada araw at bumiyahe ng nasa 2 oras mula Calambas City, Laguna hanggang Clark, Pampanga. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na sa linggo, September 21, ang semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Magkaharap ang mga kupunan ng undefeated na AFP Cavaliers, Judiciary Mages, Ombudsman Graftbusters at ang rookie team na BJMP Greyhounds. Ito ang balita ni JP Nunez. Nagtapos na nitong Miyerkules ang huling playdate sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, tila nagsilbing tune-up game ng Judiciary Mages ang kanilang laban kontra sa eliminated team na GSIS Furies. Kahit no-bearing game na para sa parehong koponan, hindi pinagbigyan ng Judiciary Mages ang GSIS Furies. Nagtapos ang laro sa score na 72-59 in favor of Judiciary Mages. Best player of the game si Justice Maidas Marquez na nag-ambag ng 11 puntos. We're very happy na nakapasok kami sa semifinals. But syempre,
Katulad ng lahat ng teams na pumapasok ng semifinals, ang bigger goal is to get into the finals and ultimately yung championship. No? So talagang pinaghahandaan namin yon. And I'm sure the other 3 teams pinaghahandaan din lahat yan. No? Dagdag pa ni Justice Marquez, may nakikita siyang advantage sa kanilang koponan laban sa mas mabibilis na mga team na kanilang kakaharapin sa semifinals. Kahit younger sila, mas magaling kami doon. So, anyway, yung team namin, matatagal na kami magkakasama, mga judges and justices. No? So, alam naman namin yung mga laro na rin nila. So, I think laban na lang tayo ngayon sa preparations. No? Mula 2018, ngayon pa lamang muling makakabalik sa semifinals ng Executive Face-Off ang Judiciary Magis. Samantala sa ikalawang laro, nagwagi via forfeiture ang AFP Cavaliers kontra sa eliminated team na PNP Responders. Matapos ang matitinding mga bakbakan sa hardcourt sa quarterfinals, nananatiling walang talo ang win-loss record ng AFP Cavaliers na nakakuha ng 10 panalo. Kasunod ang Judiciary Magis na may 8-2 at parehong 7-3 naman ang Ombudsman Graftbusters at rookie team na BJMP Greyhounds. Pare-parehong may 5-5 win-loss record ang eliminated teams na GSIS Furies, PNP Responders at DOJ Beacons, habang ang Executive Branch Commanders na nasa huling posisyon ay may 4-6 win-loss record. Sa pagsisimula ng semifinals sa Nova Desi Convention Center sa darating na linggo, September 21, unang magtutuos ang Ombudsman Graftbusters at Judiciary Magis, habang sa second game ay maghaharap ang BJMP Greyhounds at AFP Cavaliers. Back to 0 ang standing ng 4 na natitirang koponan sa semifinals. 3 playdates ang kanilang pagdadaanan at single round robin ang magiging sistema kung saan makakaharap ng bawat isang team ang lahat ng koponan na pasok sa semifinals. Ang 2 koponan na mangunguna sa team standings ang aabante sa finals na inaasahang magsisimula sa October 1. Mapapanood ang live stream ng mga susunod na laban sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bagong taktika ang ginagamit ngayon ng China sa paninindak ng mga Pilipinong mangingisda at maging sa mga barko ng bansa sa West Philippine Sea, partikular na sa Scarborough or Panatag Shoal. Ayon sa mga eksperto sa naturang issue, ang deklarasyon ng Nature Reserve ng China sa Panatag Shoal ay paraan upang makontrol nila ang lugar at makapagtayo roon ng base militar. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. I think they're trying to again make another ploy, or what you call trying to make another new normal in order to intimidate our BIPAR, our Coast Guard and our fishermen. Ginagamit ng China na bagong taktika ang live fire exercise para takutin at sindakin ang mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc at maging ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naghahatid ng tulong. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, ngayon lamang ginawa ng China ang biglaang pag-anunsyo ng live fire exercise sa lugar kung saan nandoon ang maraming bangka ng mga mangingisda at sasakyang pangdagat ng PCG na nagdulot ng takot sa mga mangingisda. Well, I think this is the first time that this kind of ploy was done by the PRC, instantly or suddenly announcing that there is a live fire in an area that is actually within our exclusive economic zone, an area where it is leading to the entrance of the shoal, and it has actually put a lot of risk and danger to the lives of our fishermen and our BIPAR vessels. Normal anya na kapag magsasagawa ng live fire exercise ay isinasagawa ito sa mga international waters at may advance notice sa isasagawang pagsasanay, di gaya ng ginawa ng China na biglaan. Ayon sa Philippine Coast Guard, wala silang na-monitor na live fire exercise sa lugar pagkatapos ng ginawang anunsyo ng China.
Mariing kinundina ng National Security Advisor ang hakbang na ito ng China kasama na ang dangerous maneuver at pag-water cannon sa BFAR vessel. Dapat anyang itigil na ang ganitong hakbang na lalo lamang makasisira sa relasyon ng Pilipinas at China. So this is an aggressive illegal act that we are condemning, and we want China to stop all this kind of aggressive actions, because this is not really doing good to our relationship, and this is already what we call taboo in the modern world. And for us, we will continue to be there. We will assert our presence because Scarborough Shoal is part of our territory. Its waters are within our exclusive economic zone. Sa kabila nito, hindi papatulan ng Pilipinas ang ganitong pain ng China at patuloy na idadaan sa diplomatikong laban ng usapin. Sa ngayon, maaari anyang tinitignan pa ng China ang magiging reaksyon ng international community. So we will not play to the narrative of China. This is what they want, for us to react, overreact, and then they can have the justification to use their PLA and practically turn the narrative around against us. So we will not play to that kind of ploy. We continue to follow our policy. We don't want to escalate, but we will assert and we will defend our territory and our sovereign rights through peaceful means, through the rules that are accepted by the international community, and following, of course, following the international rule of law. Kaugnay nito, sabi ng kalihim, ang anunsyo ng China na gawing nature reserve ang Bajo de Masinloc ay isang palusot lamang ng China sa aktwal na pag-okupa sa lugar, isang bagay na hindi papayagan ng Pilipinas. Well, first of all, that pronouncement is, as I said, a prelude or a pretext for an actual occupation, because, building and structure there will be manned by people. So therefore, there will be people occupying it. And that is actually banned. And actually, if you recall, we have the Declaration of Conduct of Parties. And it's very, very clear in the provision that there will be no occupation of unoccupied feature. So putting, structure and people there is tantamount to occupation. And we will not allow that. Para naman sa security analyst na si Dr. Chester Cabalsa, ang pinakabagong insidente sa Scarborough Shoal noong Martes ay konektado sa plano ng China na magtayo ng istruktura sa Scarborough o Panatag Shoal. Kaya dadaanin nila sa pamumuwersa ang pag-aangkin sa lugar. Yes, definitely, dahil gusto nga nilang i-impose yung kanilang bagong domestic law, gusto nilang gawing protected area yung Panatag Shoal natin. Definitely, mambabraso sila yan para ipaalam sa Pilipinas na sa kanila yung lugar na yun. Pero syempre, hindi tayo magpapatinag sa kanila dahil unang-una, yung 2016 Arbitral Award, sinasabi na pag-aari talaga ng Pilipinas yung Scarborough Shoal o yung Panatag Shoal. Sabi naman ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, pasimula ito ng plano ng China na gawing naval base ang Scarborough para tuluyang makontrol ang buong South China Sea. So this is really a precursor of China's grand plan to put up an air naval base on Scarborough Shoal, because that was their original plan. Remember, they were about to send dredgers way back towards the end of the term of President Obama. China sent dredgers going to Scarborough Shoal to start their island building there, and Obama said, no, you cannot do that. There will be severe consequences. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ni Mina Alamparo Jose ng WJ Construction ang akusasyon ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na nag-abot siya ng kickbacks kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control projects. Giit ni Alamparo Jose, hindi pa niya nakikitang personal sa Estrada bago ang Senate hearing. Ito ang balita ni Asher Carapan Jr. live. Asher, ano ang tunay na pakay ng WJ Construction sa Senado kung hindi ito nagdala ng umano'y lagay sa Senador?
Monica, inimbitahan lang anya sa Senado si Mina Jose ng WJ Construction para mag-ocular o tingnan ang isang opisina ng isang senador. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay naihayag din na ito ay para sa opisina, pagpapagawa ng opisina o bahagi ng opisina ni Senador Erwin Tulfo. Bukod dito, kamakailan ay wala na silang ibang pinuntahan kundi ang ilang kaibigan sa silid ng Senate Blue Ribbon Committee. Walang ghost projects at substandards kundi maraming kumpletong proyektong pangpribado man o proyekto. Ito ang binigyan diin ni WJ Construction Representative Mina Jose matapos siyang madawit sa anomalya sa flood control projects na nagdadala umano ng lagay sa senador na sangkot dito. Idinawit siya ni Bryce Hernandez, dating Assistant Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District. Kasabay ito ng pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom kung saan inihayag ni Hernandez na sangkot umano sa katiwilaan dito sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada habang si Jose ay nagdala kay Senador Estrada ng lagay o porsyento ng flood control projects. I speak from the depth of my heart that I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations, the baseless and malicious accusations he threw against me and WJ Construction during the congressional hearing. Sa pagdinig, nilinaw din ni Senador Erwin Tulfo na handa siyang magsumite ng mga kopya ng kontrata at ang mga pinapagawa nilang bahagi ng kanyang opisina sa Senado ay kanya ring ipinakita. The only time that I learned of the WJ Construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. Bunsod nito, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ng pagpapatunay sa kanyang pahayag ay nasa kamay ni Hernandez. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chine-check, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, as para Senator Jinggoy, nakita namin 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po actually. Itinanggi naman ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang mga pahayag ni Hernandez. Samantala, inihayag ni Senadora Amy Marcos na patuloy ang pagtaas ng unprogrammed fund. Ito ay ang mga nakaparadang programa o proyekto na maaaring paglaanan ng malilikom na pondo sa taon bukod pa sa priority program o projects. Itong unprogrammed, lumobo ng katakot-takot. Alam natin yan. At noong 2021, nasa 176 billion. Noong 2022, naging 251. Pero kasama dyan yung COVID procurement ng vaccines. Kasama rin yan yung mga health workers incentives. Noong 2023, from 251, naging 807. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed na ang tanging nakasabi lamang, government infrastructure projects.
Monica, dagdag pa ni Senador Amy na ang unprogrammed fund noong 2023 na nagkakahalaga ng 807.16 billion pesos ay walang listahan at wala anyang nakaalam. Ang magic anya ay nasa Department of Budget and Management at dapat managot ang ahensya. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang retrieval operations ng lokal na pamahalaan ng Valencia City sa mga nawawalang individual dahil sa landslide. Paglilinaw ng City Government of Valencia, 3 na ang kanilang na-recover na wala ng buhay habang ang isa ay under verification. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Magandang gabi, Alan. Ilan pa ba ang dapat na ma-retrieve at gaano ba kahirap yung retrieval operations na yan? June, magandang gabi. Lalabas nga doon sa binanggit ng City Government ng Valencia City na 5 pa ang individual ang kanilang hinahanap. Dangan lamang June sa ngayon ay bahagyang inantala o naantala ang ginagawang retrieval operation dahil nagpapahirap sa kanilang sitwasyon ang madilim na lugar sa barangay poblasyon o sa poblasyon sa Purok 20 ng poblasyon Valencia City. June, magpapatuloy ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO kasama ang iba pang ahensya sa retrieval operations para sa naiulat na nawawala dahil sa matinding pagbaha na naranasan ng lungsod simula nitong mga nakarang araw. Nagkakaisa ang mga responder mula sa CDRRMO, BDRRMO, PDRRMO, City Engineering Office o CEO, Philippine National Police, Philippine Army, PIVECO at maraming voluntaryo pa para sa clearing operation, monitoring at pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan. Sa panibagong ulat June mula sa CDRRMO as of 11 AM kanina, nilinaw na 3 pa lamang ang nakumpirmang na-recover na wala ng buhay habang ang isa na unang naiulat ay patuloy pang biniberipika. Mayroon ding 349 na pamilyang lumikas at kasalukuyang nasa City Gym dahil sa naranasang pagbaha sa lugar. Kabilang sa mga naapektuhan ay ang Barangay Poblasyon, Barobo, Lumbo, Bagong Taas at Sugod kung saan sinuspindi na ang klase sa mga naturang lugar. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga barangay at mga responder upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Magpapatuloy sa tulong mula sa nagpapatuloy ang tulong mula sa City Social Welfare and Development o CSWD, katuwang ang City Health Office o CHO, iba pang opisina ng lungsod at mga volunteer group para sa pamamahagi ng relief goods at serbisyo. Tinitiyak din ang medical na pangailangan ng mga evacuee sa pamamagitan ng health assessment, pagbibigay ng gamot, prophylaxis laban sa leptospirosis, tetanus injection at wound dressing. At June bukas, base na rin sa konfirmasyon na ibinigay ng City Government of Valencia na ipagpapatuloy ang kanilang retrieval operation dito po sa mga individual na nawawala, lalo na dito sa bahagi ng Purok 20 dyan sa Valencia, sa Baybib North. June. Maraming salamat, Alan Manansala. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 4:14 na nagsasabi, "Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masamang tao." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.